Naku po mga kababayan, meron po tayong breaking news ngayon na kumakalat po ito sa social media, no? Na talaga namang ikinagulat po ng mamamayang Pilipino. Ang balitang ito mga kababayan ay nagkaroon di umano ng sakit po ang ating Pangulo. Sabi nga po dito ni Attorney Claire Castro, sumailalim sa pagsusuring medikal matapos makaranas ng discomfort. Pinayuhan siya ng kanyang mga doktor na magpahinga at manatiling monitored. At dagdag pa niya dito mga kababayan, Marcos Jr. na sobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Naku po, Mr. President, no? Minsan po talagang magpahinga kayo at maglaan po kayo ng sapat na tulog, no, para hindi po kayo magpuyat, no, at hindi kayo magkasakit. Sabi dito, kahit na madaling araw po ay nagtatrabaho pa po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Naku po, no, minsan huwag naman po nating dalas-dalasan, no, Mr. President, pagtatrabaho sa madaling araw. No, kasi pag mga ganyang oras, dapat ay tulog na yan. So ngayon mga kababayan, ito naman yung naging reaksyon, no, ni Attorney Rowena Guanzon. Ayon po dito sa kanya, yan, na overdose na ba? O nag-lock ang panga? Naku, ibang usapan na yung nag-lock ang panga dito. Kaya naman mga kababayan, napareact po dito yung ibang mga kababayan natin. Ang sabi pa dito, na lobat po, need niya mag-charge ulit. Ayan. Maninood man kay Attorney Guanzon. Ayan. Ang masamang tao, matagal ayan, di pa nakakabayad ng utang yan si Pangag. Trilyon pang hirap, dadanasin niya. Abogadong buang, kakahiya. So, dito sa mga komento mga kababayan, no, ay iba't iba po yung naging opinion ng iba. So merong panig po dito ay President Marcos Jr. at meron din pong panig naman dito, no, kay Rowena Guanzon. At ito, pakinggan po natin itong mensahe naman in a general's viewpoint mga kababayan na tila binuking di umano yung totoong sakit po, no, ng ating Pangulo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dean Chase 2 hours ago. Sabi niya, arrhythmia due to chronic insomnia, meaning irregular ang heartbeat kasi walang tulog. Pulburon, pamor. Ba't nasama naman yung pulburon mga kababayan, no, dahil walang tulog na di umano, ano? Okay, so I don't know kung saan nakuha ni Dean Chase itong detalye na arrhythmia due to chronic insomnia. Ito ba yung sakit ng Pangulong Marcos Jr.? No, kung yan po yung naging sakit ng mga kababayan, parang yan po yung mild lang na sakit, no? At kailangan lang i-monitor ng medical assistance. Ito, sinearch ko sa internet, sa Google, what is arrhythmia? Arrhythmia is a disturbance in the normal rhythm of the heart. Instead of beating regularly and coordinated, the heart may beat too fast, too slow, or irregularly. This can cause symptoms such as palpitations, dizziness, difficulty breathing, or even fainting. Arrhythmias can be mild and not require treatment, but in some cases, they can be dangerous and require medical attention. There are different types of arrhythmias, and their diagnosis and treatment depend on the severity and specific type of heart rhythm disturbance. So, yun ang ibig sabihin ng arrhythmia. Ulitin ko, dito sa post ni Dean Chase, wala siyang sinabi kung kaninong sakit itong arrhythmia. Basta ganito lang, arrhythmia due to chronic insomnia, meaning irregular ang heartbeat kasi walang tulog, pulburon pa mo. No, kaya po Mr. President, no, bigyan niyo po ng panahon
ang pagtulog po ng tamang oras o po puro trabaho. Kasi ayan, pagkakamalang katuloy. Ayun nga. Okay. Tignan natin ang people who reacted. 11,000 ang nag-react, 6,400 ang tumatawa, 4,900 ang nag-like. Then, comments. Ano ba ang comments nila? Din Chase, sabi nga, sasabihin na naman na walang tulog kasi hardworking. Yun ang ano ito? Ang payag ni Jose Claire Castro. Although opinion lang, siguro dahil sa sobrang pagod, puyat, sobrang sipag sa trabaho, kaya ang Pangulo, nakaramdam ng discomfort. Please follow these pages. I lose. So yun. So lumalabas dito, basta mga ko na. Hardworking, sabi ni Xiaomi Ling. Hardworking sa Suyok Serding. Maya Forton, masipag magpulburon. Zach Limor. Lord, maluoy taon ka sa amo ang presidente. Hardworking taon na siya. Please Lord, maluoy ka. Kuhaan na taon siya, please. Sarcastic naman ito. Marita Dalamban, ganyan talaga ang sagot ni Ma'am Claire Sir. Sobrang pagod. Hardworking nga. Sobrang puyat. Ano pa? Dinches, sugdi na ang 40 Diaz. Oy, sa gidugayan. Nasir, pag madidbo, let's celebrate people. Sumagot si Lisa Pardo, yes na yes. Magpapainom ako with matching BJK. Parang late congressman akop na naman ito. Ano kaya? Huwag naman. Okay, Villegas, hoping na wish ni Miss Cara David will come true. Leonor Mariano, we don't have to celebrate. We need to pray for our freedom and for our country to survive this mess. Ako, nakahanda akong magtiis hanggang 2028 dahil binutuhan ko siya ng 6 years. Kaya lang, personal opinion ko lang ito, wala akong nakikitang alibyo o yung pagbuti ng kalagayan sa panggobyerno habang nandyan pa sila. Kasi, wala yung korupsyon na number 1 na kalaban natin ngayon, number 1 na sanhi, bakit tayo naghirap? Walang tunay na aksyon ng gobyernong ito para labanan ng korupsyon. Ang ginagawa nila, puros cosmetics. Ulitin ko, opinion ko lang ito. Observation ko lang, I might be wrong. Yung ICI nila, palabas lang yan. Para lang humupa ang galit ng taong bayan. Hindi nila talaga tinutumbok kung sino ang mga kawatan. Selective. Ang tingin ko, selective ang kanilang investigasyon, selective ang kanilang hustisya. Wala lang. Just to survive. Na matapos nila ang kanilang termino hanggang 2028. Kaya, maghirap tayo hanggang 2028. Yan ang nakikita ko. Kaya lang, mag-taste tayo dahil binutukan natin. Ito, kung pinagdarasal ko, kasi utos ng Biblia, pray for your government leaders. So pinagdarasal ko ang mga political leaders natin na sana magkaroon sila ng takot sa Diyos. Na sana unahin nila ang yung good governance. Kaya lang sa ngayon, with this administration, good governance is walang mangyayari. Magkakaroon lang, ito again, opinion ko lang ito, magkakaroon lang ng good governance pag umupo ang isang Duterte sa Malacanang. Kasi Duterte, ang mga Duterte, napatunayan na nila ang good governance nila sa Davao. Yung nagawa nila sa Davao, kaya nilang gawin sa buong Pilipinas. Kaya mabuhay ang ating incoming President, Inday Sara Duterte. Mabuhay, mabuhay. Mga kababayan, narinig na nga po natin itong opinion po ni The General's viewpoint
At ngayon naman mga kababayan, ano po yung opinion nyo patungkol po dito? Pwede nyo po i-comment dito para basahin po natin sa mga susunod na mga video natin. Maraming salamat po.